Kumukulo na ang electric kettle nang biglang tumunog ito na hudyat na mainit na ang tubig. Tumayo naman mula sa kinaupuan niya si Ali at saka kinuha ang pagkasaksak ng kettle mula sa sakit. Humihikab ito habang hinahanap ang tasa niya na nasa pinakadulo pala ng lamesa na kanyang nilapitan habang bitbit ang umuusok na electric kettle. Pagkadampot ng tasa, sa kanya binuhusan ng kumukulong tubig ang tasa na may 3 kalamansi na piniga nito. Ganito ang ginagawa niyang tea kada umaga at iniinom kahit walang asukal. Tumalikod ito upang bumalik sa kung saan niya kinuha ang kettle. Nang paglingon niya, nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita ang apo ng amo na iniinom ang tasa niya ngayon. "Bakit ganito ang lasa?" Reklamo ng binata habang umasim ang mukha nito. Napalunok si Ali at saka pagkalapit, agad niyang kinuha ang tasa na ibinalik ni Jonas sa pagkalapag sa ibabaw ng lamesa. "Bakit mo kinuha?" Asik na tanong ni Jonas, ang apo ng amo ni Ali, nang inisihan ni Ali. "Tinimpla ko po kasi sa akin to. Kung gusto niyo po, ipagtimpla ko kayo ng tsaa na palagi niyong iniinom kapag may hangover kayo." Mahinahon na alok ni Ali. Napasabunot lang sa buhok niya ang lalaki na may gigil sa mukha nito habang tinataas ang 2 kamay ng pagsuko at saka ito tumalikod. Pagtalikod ni Jonas, napairap naman si Ali dahil sa encounter nila ngayon ng apo ng amo niya. Asungot yon at hindi niya kasundo dahil napakasuplado. Wala pang 1 minuto, may bigla na lang lumitaw na babae na ang gulo ng buhok ngayon habang nakasuot ng red string dress. May hinahanap ito hanggang sa dumako ang mga mata kay Ali at bigla na lang itong ngumiti. Si Jonas? Paghanap ng babae kay Jonas, nakaaalis lang. Tinignan ni Ali ang babae mula ulo hanggang paa. Alam ni Ali na isa na naman ang babaeng ito sa inuwi ng apo ng amo na si Jonas. Babaero kasi yon. Palaging may dinadalang babae si Jonas at minsan, lasing pa ang mga ito na hindi alam ng lolo niya na sa pamamahay ng lolo niya dinadala. Wala rin isa sa mga tauhan ng mansyon ang malakas ang loob magsumbong sa amo nila, lalo na at takot ang mga ito kay Jonas. "Hello po, si Jonas?" Pag-ulit ng babae nang ngumingiti ngayon. Sasagot sana si Ali nang bigla na lang dumating si Jonas na nanlaki ang mga mata pagkakita sa babae na kanyang nilapitan at saka biglang hinila ang braso paalis. Umaaray naman ang babae at nagpatianod sa paghila ni Jonas. Umiling na lang si Ali at saka nito tinignan ang tasa niya na sinisimsiman ni Jonas. Ekspresyon ni Ali bago lumapit sa lababo at saka binuhos ang naiwan na tinimpla nito na alam niyang hindi niya na dapat inumin. Naghanda na lang ito, lalo na malapit nang magising ang amo at kailangan niya ng pagkain at painumin ng gamot. "Good morning, sir!" Masiglang bati ni Ali sa amo nito habang bitbit ang tray, naglalaman ng pagkain na dapat kainin ng matanda at saka 1 baso ng tubig. Nasa tabi ang mga gamot na iinumin ng matanda. "Good morning!" Pagtanong na bati ng matanda. Nilapag muna ni Ali ang tray na dala sa lamesa na nasa gilid ng kama. Bago nilingon at nginitian ang amo na ang laki ng eye bags ngayon. "Hindi naman kayo nakatulog kagabi, no?" Paghula ni Ali na tinawanan ng matanda. "Paano ako makatutulog? Iniisip ko nga na pagkatulog ko, matuluyan na akong hindi magising." Ngumingiting sambit ng matanda na ikinalamig ng buong katawan ni Ali. "Sir naman, hindi po nakakatawa yung iniisip ninyo. Kain po kayo at saka yung gamot niyo po." Paalala ni Ali at saka nito inayos ang lapagan ng pagkain ng matanda. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang matanda sa pagsasabi na gusto na nitong wakasan ang buhay niya. "Gusto ko na sumunod sa irog ko.
Bakit hindi na lang kami sabay nawala? Wala sa sariling sambit ni Senyor Jose na ngayon nakakaawang tinignan ni Ali. Dapat kami yun eh. Dapat ako na lang kinuha. Hindi lang siya kung ako lang naman may iwan dito. Darating ang araw, makakasama ko na rin ang iniirog ko. Madamdaming pahayag ni Senyor Jose na labis ang pangungulila sa misis na nang isang taon lang nawala. Hindi makalakad ng maayos si Senyor Jose ngayon dahil sa nadaganan ang paa nito nung bumangga sa isang gate ang kotse na sinasakyan nila ng misis niya na dahilan ng pagkawala ng misis nito. Sir, yung asawa nyo, malay nyo nasa tabi nyo lang ngayon. Hindi natin alam. Alam ko naman darating ang araw. Mamamatay rin tayong lahat. Sabi nga nila, habang humihinga, may pag-asa. Kaya naniniwala ako na malalampasan nyo rin po ang lahat. Pagpapalakas loob ni Ali sa amo nito, natipid siyang nginitian. Malapit na, Ali. Naaninag ko na ang araw. At hindi magtatagal. Susunod na rin ako sa liwanag upang dalhin ako kung nasaan ang iniirog ko. Emosyonal na sagot ni Senyor Jose at hindi na sumabat pa si Ali. Lalo na, nauunawaan nito ang amo kung bakit gusto na nitong wakasan ang buhay niya. Umalis si Ali na isang kutsara lang ang kanin ang kinain ng amo. Kahit anong pilit ni Ali, matigas pa rin ang ulo ng amo nito na ayaw niya lang pilitin, baka masigawan pa siya. Mabuti na lang, ininom pa ni Senyor Jose ang gamot nito kahit papaano. Ali! Pagtawag ni Jonas na nakabihis na ngayon kay Ali, nakakalapag lang ng tray sa ibabaw ng lamesa. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Lolo? Tanong agad ni Jonas na nagmamadali ito. Kumunot ang noo ni Ali dahil sa biglang tanong ni Jonas sa kanya. Galing ka kay Lolo, di ba? Bakit ang tagal mo? Nagsumbong ka ano? Pag-akusa ni Jonas na hindi nagustuhan ni Ali, kaya mahinang hinampas ni Ali ang tray sa lamesa na mahigpit nitong hinahawakan. Sana, naglagay kayo ng kamera doon sa kwarto ng lolo mo para alam niyo pinag-uusapan namin. Kapag sasabihin ko wala akong may sinabi, sasabihin niyo rin nagsisinungaling ako. Sir Jonas, sa pagkakaalam ko, yung lolo mo lang ang amo ko. Kaya kung ano man ang ginagawa mo na hindi alam ng lolo mo at biglang nalaman, hindi ko na kasalanan yun. Kasi hindi ko ugaling magsumbong sa kung ano ang nakikita ko. Excuse me. Saka tumalikod si Ali na naguhurumentado ang puso nito. Sa likod ng bahay sa swimming pool area, dumiretso si Ali na napabuga ng hangin. Hindi naman ganon pagsalitaan ni Ali si Jonas kung hindi araw-araw ginaganon siya. Ngayon lang talaga napuno si Ali dahil sa tuwing may dinadala na babae si Jonas sa bahay ay tinatanong din ito ni Jonas kung nagsumbong ito kay Senyor Jose. Kalalabas lang ni Ali sa kwarto ng amo na hinatiran niya ng hapunan. Ngunit isang kutsara pa rin ang inubos ng amo. Nag-aalala na si Ali dahil sa nahihirapan na itong pakainin ang amo. Pababa na sa hagdan si Ali nang mapatigil ito sa kinatatayuan dahil nakita niya ang pagpasok ni Jonas na inaakbayan ang iba na namang babae na kasama ngayon. Hindi na nagulat si Ali kung iba-iba ang babaeng dinadala ni Jonas sa bahay. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Ang tingin ni Jonas na may pagbabanta na subukan lang magsumbong ni Ali. Hanggang sa nilampasan ng dalawa si Ali na nakatayo pa rin. Kung ano man ang gagawin ng dalawa, wala na roon si Ali. Ali! Pagtawag ni Senyor Jose kay Ali na naghahanda ng almusal ng amo ngayon, nakakapasok lang sa loob ng kwarto. Nilingon naman ni Ali ang amo na nagtataka. Ali, sa sala ako kakain ngayon. Ayaw ko na rito sa kwarto. Nawawalan ako ng gana. Pagbahagi ng matanda na ikinangiti ni Ali. Sige po sir, kukunin ko lang po ang wheelchair nyo. Masiglang paalam ni Ali at saka hinanap ang wheelchair na nasa gilid ng pintuan na kanyang kinuha at pinagana na ngayon tulak-tulak niya palapit sa amo. Upo na po kayo rito. Ako na po bahalang ihatid kayo sa ibaba.
masiglang pagpresenta ni Ali na ngayon, nilapitan at inalalayan ang amo na makatayo ngayon na nahihirapan pa ring makalakad. Hanggang sa nakaupo na sa wheelchair si Senyor Jose ngayon. Payat na tao ang matanda at magaan lang, kaya nakaya itong alalayan ni Ali na mag-isa lang. Lumabas na sila Ali habang tinutulak ang wheelchair palabas ng kwarto. Ang masiglang ngiti ni Ali biglang napalitan ng pangamba dahil saktong paglabas nila, timing namang sumakto ang pagkita nila kung paano naghahalikan sila Jonas at ang babae nito na halos magpalitan na ng mukha. Ano ito? Sigaw bigla ni Senyor Jose at napapitlag kay Ali, na ngayon ay napaiwas na ng tingin. Si Jonas na napalayo sa babae at namimilog ang mga mata ngayon na parang nakakita ng multo. Nang mapagtanto na nahuli ng lolo na nakipaghalikan sa babaeng kasama nito. Tinignan ni Jonas ang babae na ngayon kumaripas na ng takbo paalis. Halos wala ng mukha na mayaharap si Jonas sa lolo niya ngayon na nanlilisik ang mga mata. Pabalikin mo ang babaeng yun. Gusto kong makausap. Maautoridad na utos ni Senyor Jose na kunot noong tinignan si Jonas. Bingi ka ba? Gusto kong makausap ang babaeng yon at nang mapag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Naiinis na pahayag ng matanda. Gusto lang nitong tumino ang apo na alam nitong iba-iba ang babaeng kasama. Hindi lang hinahayaan ni Jonas na mahuli siya ng lolo niya, na alam kung ano ang kanyang gagawin ng lolo kapag malaman na nagiging sakit ito sa ulo at ngayon lang ito nahuli. Jonas! Sigaw ni Senyor Jose dahil parang walang may narinig ang apo nito ngayon na namumutla na. Kakilala ko lang sa kanya. Ngayon lang kami nagkita noon. Anong kasal? Hindi po. Hindi ko kilalang babaeng yun. Para pakasalan ko. Nangingiyak na paliwanag ni Jonas nang inisihan ni Senyor Jose. Tama na, Jonas. Hindi ka ba nagsasawa? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para matuto ka. Tatawagin mo ang babaeng yun o tatanggalan kita ng mana. Pagbabanta ni Senyor Jose na ikinailing ni Jonas na ayaw nito mamili sa gustong pagpilian ng lolo niya sa kanya. Huwag naman ganito. Ayaw kong ikasal sa hindi ko naman mahal. Kakilala ko lang po sa kanya at hindi ko siya ganun kakilala kaya hindi po pwede na pagkasalan ko na lang siya. Pagpapaintindi ni Jonas sa sitwasyon sa lolo nito na seryoso pa rin ang mukha. Naisip mo na sana yan bago mo dalhin ang babaeng yun sa pamamahay ko. Sagrado ang pamamahay kong to. Ilang babae na bang dinala mo rito? Hindi lang makapal ang mukha mo, binaboy mo pa ang pamamahay ko. Nanggigigil na sambit ni Senyor Jose at saka ito napabuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit pinauwi ka ng daddy mo rito. Sakit ka ng ulo. Pabalikin mo ang babaeng yun o palayasin kita at ipabalik sa Amerika. Sigaw ni Senyor Jose na dumataguntong sa kabuuan ng bahay. Nataranta naman si Jonas dahil sa ayaw na nitong makita ang babaeng yon na isang laruan niya lang kung ituring. It's a one-night stand. Nakapagtapos na, tuluyan na ni Jonas kalimutan ang mga babaeng naging kasama nito sa kama. He's a womanizer. At siguro, ito na ang pagkakataon na tumino ito sa gustong mangyari ng lolo. Napakasalan niya ang babaeng iyon na nakita ng lolo niya na kahalikan niya. Kailangan bang bilangan pa kita? Isa! Pagsisimula ni Senyor Jose sa pagbilang dahil hindi pa rin umaalis si Jonas para habulin ang babaeng yun. Nataranta naman si Jonas na napipressure na ito. Lo, makinig po muna kayo sa akin. Madadaan naman po ito sa usapan, di ba? Nakakaawang pakiusap ni Jonas na iniwasan ng tingin ng lolo niya. Dalawa! Pagpatuloy ng Senyor Jose sa pagbilang habang nakapikit ang mga mata ngayon. Para namang matatain na ang mukha ni Jonas sa tensyon na nararamdaman ngayon. Lo, hindi pwede. Hindi ko siya dapat pakasalan. Dahil sa kakilala ko lang sa kanya. Ang totoo niyan. Pumikit muna si Jonas at pagbungulat niya ng mga mata niya
Agad dumiretso ang tingin nito kay Ali na kumunot ang noo. Hindi niyo po ako dapat ipakasal sa iba kung may nobya ako. Paglilinaw ni Jonas habang titig na titig kay Ali ngayon na walang emosyon ang muka. Anong nobya? Naguguluhang tanong ni Senyor Jose. Bumuntong hininga si Jonas at sa kadahan-dahang lumapit ito sa lolo niya. Napapitlag na lang si Ali nang bigla na lang hilahin ni Jonas ang isang kamay nito at ngayon nakaharap na ang dalawa kay Senyor Jose na naguguluhan. Nagtatanong namang tinignan ni Ali si Jonas kung ano ang ginagawa nito. Yung tingin ni Jonas na sumakay na lang si Ali sa gagawin nito ngayon para mailigtas ang sarili sa lolo nito ngayon. Lo, pasensya na po kung tinago namin ni Ali ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Pagsisinungaling ni Jonas habang titig na titig kay Ali ngayon na ang dalawang kilay ay magkasalubong na. Ayaw ko na po itong itago, Lo. Kami na po ni Ali. Nobya ko na po si Ali. Pasensya na po kung kailangan kong aminin to. Yung kanina po, kaibigan niyo ni Ali na hinihintay siya at patay na patay sa akin. Tuloy na pagkwento ni Jonas kahit ang totoo. Gusto na itong batukan ni Ali ngayon na dinamay si Ali sa katarantaduhan niyang ito. Ali! Pagtawag ni Senyor Jose kay Ali, nananlaki ang mga mata ngayon. Biglang natauhan si Ali na para itong binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Ayaw ko sa lahat. Ang sinungaling. Alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Tama ba itong sinasabi ng apo ko? Pagtanong ni Senyor Jose kay Ali na hindi nakasagot agad. Hindi alam ni Ali kung tama ba na pagbigyan niya na lang si Jonas na hindi niya naman kasundo ito dahil napakasuplado. Para kay Ali, gusto nitong maturuan ng leksyon si Jonas at ang pagtango o pag-iling ng ulo ni Ali ang hinihintay ng maglolo ngayon. Sir, ano kasi? Naputo lang sinasabi ni Ali nang bigla na lang itong inakbayan ni Jonas. At saka siya niyakap na parang malagutan na nang hininga si Ali. Babe, nahiya ka pa. Sabihin mo na kay Lolo na tayo na. Ayaw ko na itago itong relasyon natin. Total, nandito naman na si Lolo. Aminin na natin na tayo na. Nagangiting wika ni Jonas na ang mga tingin nito. Sinasabing pumayag na lang si Ali ngayon. Lumunok si Ali at saka itong umiti sa matanda na napahinga ng maluwag. Nakahinga na rin si Jonas nang makita nito ang pagtango ni Ali na sumang-ayon na sila na ngayong dalawa ni Jonas. Sorry po, sir. Mabait po kasi si Sir Jonas. Hindi ko na malayan. Nagkagusto na pala ako sa kanya. Pagsisinungaling ni Ali na masamang tinignan ni Jonas ngayon na ang lapad ng ngiti. Dahil sa tuwa, niyakap na naman ni Jonas si Ali na hindi na naman makahinga. Natampal ni Senyor Jose ang noo nito at saka sinabing, Nagmamahalan kayo eh. Ano pang magagawa ko? Pagsuko ng matanda na naniwala sa kalokohan ng dalawa. Ali, seryoso ka na ba sa apo ko? Loko-loko yan at hindi ko alam kung bakit ka nagkagusto dyan. Ayos! Mahabang buntong hininga ng matanda na tanggap ang kahinatnan ng relasyon ng dalawa. Lolo naman, baka bigla akong iwan ni Ali. Mahal na mahal ko pa naman to. Paglalambing ni Jonas kay Ali na niyayakap niya pa rin ngayon. Hinahayaan naman ni Ali si Jonas na yakapin siya, na ang totoo, gusto na ni Ali itulak si Jonas para matumba ito ngayon. Nawalan na ako ng ganang bumaba. Pag-amin ni Senyor Jose at saka nito ginalaw ang magkabilang gulong ng wheelchair niya. Tulungan ko na po kayo, Lo. Pagpresenta ni Jonas at ito na ang tumulak ng wheelchair ng lolo niya papasok sa kwarto ng matanda. Tinignan ni Ali ang maglolo at napailing ito sa pagsakay sa trip ni Jonas. Hindi alam ni Ali kung bakit pinagtanggol niya si Jonas at sa totoo lang, nakokonsensya na si Ali ngayon sa pagsisinungaling nito kay Senyor Jose. Alam ni Ali na lalabas pa si Jonas kaya hinintay nito
hanggang sa lumabas na nga si Jonas. Natitig na titig kay Ali ngayon na agad nagdilim ang paningin kay Jonas na papalapit. Ano yun? Dinamay mo pa ako? Sana sinabi mo na lang sa lolo mo. Naiinis na sabi ni Ali at saka ito napairap. Sorry, wala na akong magawa. Lalo na, ayaw ko rin maikasal doon sa babaeng kakilala ko lang. Paumanhin ni Jonas nang inisihan ni Ali. May hangganan ng lahat at hindi habang buhay may dinadala kang babae rito. Mabuti nga sa'yo, nahuli ka ng lolo mo. Iritang singhal ni Ali at saka tinalikuran nito si Jonas na napaawang ang bibig. Pumasok sa kwarto niya si Ali para magpahinga dahil sa nangyari ngayon. Nasa kusina ngayon si Ali para maghanda ng almusal, ngunit nasorpresa ito dahil nadatnan nito si Jonas na maagang nagising at naghahanda ng pagkain ngayon. Good morning. Tamad na pagbati ni Ali nang nilingon ni Jonas at saka binalik ng lalaki ang tingin nito sa niluluto sa kawali. Huwag ka na magluto ng pagkain ni Lolo. Ako nang bahala maghanda ng almusal at magpakain sa kanya ngayon. Nakangiting pahayag ni Jonas na ikinalaki ng mga mata ni Ali kung tama ba ang naririnig nito ngayon. Nako, konsensya ka lang kaya bumabawi ka sa lolo mo ngayon. Paalala ni Ali na kunot noong tinignan si Jonas ngayon na pinatay muna ang stove at saka lumapit kay Ali ngayon na hindi makaalis sa kinatatayuan. Ali, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa hindi mo ako hinayaan na mabuking ni Lolo. May isa pa sana akong pakiusap sa iyo. Nagtatanong na wika ni Jonas na tinignan si Ali. Pwede ba ituloy na lang natin itong pagpapanggap natin? Delikado ako kay Lolo ngayon at baka kasi malaman niya na nagsisinungaling lang tayo. Please? Pakiusap ni Jonas na hindi ikinatuwa ni Ali ngayon. Pagsisinungaling natin? Pagsisinungaling mo? Huwag mo kong idamay. Labas ako rito at tandaan mo yung nangyari. Yun ang huling beses na gagawin ko yun para sa'yo. Yung gusto mo? Sorry. Hindi kita mapagbigyan kaya sana huwag mo na akong idamay. Tama na alam ng lolo mo na tayo. Hanggang dun na lang. Huwag na yung kailangan pa nating umarte na tayo talaga. Mahabang sinabi ni Ali. At saka ito tumalikod. Ngunit napatigil nang maramdamang may humawak sa braso nito at paglingon niya, si Jonas na nakaawa ang mukha nito. Ano ang gusto mong gawin ko? Ali, please. Minsan lang naman ako makiusap sa'yo. Ituloy na natin ang pagpapanggap na to. Sabihin natin sa kanila rito na tayo na. Kilala ko si Lolo. Magtatanong at magtatanong yun para masigurado kung tayo ba talaga. Please, 1 buwan o 2 buwan. Okay na yun. Sasabihin na lang natin na hindi nag-work ang relasyon natin. Kaya naghiwalay tayo. Paglilinaw ni Jonas sa gusto nitong mangyari nang initian ni Ali. Pilit tinatanggal ni Ali ang kamay ni Jonas na nakahawak sa braso niya. Napalunok si Jonas dahil sa alam nitong hindi papayag si Ali sa gusto nitong mangyari. Tawagan mo kasi ang babaeng yun at sa kanya mo sabihin ang plano mo na yan na gusto mong mangyari. Caregiver ako ng lolo mo, hindi ako nandito para magpanggap na girlfriend mo. Hindi ako uto-uto. May diin na sambit ni Ali at saka nito tinalikuran si Jonas na para nang maiiyak dahil sa hindi pagpayag ni Ali sa gusto nitong mangyari. Si Jonas na ang nagpakain sa lolo nito at nang lumabas si Jonas, saka naman pumasok si Ali para painumin ng gamot ang amo nito. Ako ay nagulat kung bakit maasikaso ang apo ko sa akin ngayon. Ganun ba kapag nagmamahal? Tanong ni Senyor Jose na parang tinutokso nito si Ali sa titig nito. Napalunok naman si Ali, nakakatapos lang ligpitin ang mga pinagkainan ni Senyor Jose. Nakalimutan ko kung paano ako maging sweet sa iniirog ko nun. Nang labis ko siyang mahal, tumatanda na nga ako, iha. Pagtawag ng matanda kay Ali na nagtatanong ang tingin ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa apo ko, kung bakit naging kayo na ngayon.
Ali, ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Ayaw ko sa mga taong nagsisinungaling. Pagbabanta ni Senyor Jose na para nitong pinapaalalahanan si Ali sa titig niya na ikinalunok ni Ali. Galit ako sa mga sinungaling na kapatid ng traidor. Nakangising dugtong pa ni Senyor Jose na namumutlang initian ni Ali sa pangamba. Alam naman ni Ali na mali ang magsinungaling at natamaan si Ali sa mga narinig nito mula kay Senyor Jose. Ali, Pagtawag ni Senyor Jose kay Ali na kanina pa tulala at ngayon nagtatanong ang mga mata nito. Po? Nauutal na sagot ni Ali na tinuwanan ng matanda. kapag makita mo si Jonas, pagkasabi na puntahan niya ako rito. Paalala ni Senyor Jose bago lumabas ng kwarto si Ali na dala ang tray palabas. Pagdating sa kusina, naabutan ni Ali si Jonas na nagpupunas ng lababo ngayon. Kakaiba ang ihip ng hangin dahil sa biglang pagbait ni Jonas na nagiging masigasig na ito sa gawaing bahay. Pinapasabi ng lolo mo na puntahan mo raw siya sa kwarto niya. Sabi ni Ali habang tinitignan si Jonas ngayon na nagtataka ang muka. Tatalikod na sana si Ali nang matigilan ito dahil sa biglang pagharang ni Jonas sa harapan nito na inis niyang tinignan. Ali, mag-usap muna tayo. Pagmamakaawa ni Jonas na ikinailing ni Ali. Ali, please. Seryoso ako. At mas lalong seryoso si Lolo. Magbabayad ako. Alok ni Jonas na hindi man lang ikinagulat ni Ali. Anong gusto mo? Tulungan mo lang ako magpanggap, please. Pinagsiklop na ni Jonas ang dalawang palad nito na nagmamakaawa. Kung gusto mo, i-refer kita sa hospital ng tito ng kaibigan ko sa US. Tito niya may-ari ng hospital doon. E balak kang mag-US, di ba? Mag-nurse ka. Matutulungan kita. Nagagalak na pagkumbinsi ni Jonas kay Ali na walang mababakas na emosyon mula sa mukha nito. Nakikita ni Ali na seryoso si Jonas at matagal na rin gusto ni Ali makapag-abroad para doon ipagpatuloy ang pagiging nurse nito. Napalunok si Ali bago nito tinalikuran si Jonas na hindi na siya pinigilan pa para guluhin ang desisyon nito. Pagkapasok sa kwarto, napaisip si Ali kung tama ba na kumagat siya sa alok ni Jonas sa kanya. Tanging naisip ni Ali ang pamilya nito na lahat gagawin niya para mairao sa kahirapan ang pamilya. Gabi na ngayon, nang pinatawag ng lolo niya si Jonas sa kwarto ng matanda. Kailangan mong bumawi kay Ali. Alam ko na nasasaktan yon nang makita na may kahalikan kang iba. Alam ko na nasasaktan siya dahil sa nararamdaman ko ang lumbay mula sa mga mata niya. Ganun na lang ba? Hahayaan mo na lang siya. Dalhin mo siya sa paboritong restaurant namin ng lola mo at mag-date kayong dalawa. Ako na ang bahala. Sagot ko na ang pang-date ninyo. Nagagalak na sabi ni Senyor Jose kay Jonas na nanlaki ang mga mata ngayon sa mga sinabi ng lolo. Po? Ulit ni Jonas kung tama ba ang narinig nito nang initian lang ng lolo niya. Hanggang sa sinabi ni Jonas ang balita kay Ali tungkol sa date na pinaghandaan ni Senyor Jose para sa kanilang dalawa. Ayoko! Ikaw na lang at magsama ka ng iba na gusto mong kasama roon. Pagtanggi ni Ali ngayon sa harapan ng kwarto niya kung saan kinatok siya ni Jonas at nasira ang mahimbing na tulog nito. Ali, pagbigyan na natin si Lolo. Pumayag ka na kasi. Pagtaas ni Jonas ng boses niya na hindi niya sinasadya, kaya namilog ang mga mata ni Ali ngayon na hindi inakalang pagtaas ng lalaki ng boses sa kanya. Eto na naman tayo eh. Ang kulit mo. Umalis ka na nga. Nanggigigil na pagtaboy ni Ali kay Jonas bago niya pabagsak na sinara ang pinto na nagpapikit kay Jonas ngayon na umalis na mula sa kwarto ni Ali. Akala ni Ali hindi ito gagambalain pa ni Jonas. Na walang araw na palagi na lang kinukulit ni Jonas si Ali na pumayag na ito sa pagpapanggap nilang dalawa. Hanggang sa napapayag na si Ali
na ikinasaya ni Jonas. Salamat Ali, promise. 2 buwan lang tong pagpapanggap natin. Masayang paalala ni Jonas na labis ang tuwa ngayon dahil sa pumayag na si Ali na magpanggap na girlfriend nito sa harapan ng lolo niya. 2 buwan, kaya tumino ka. Wala kang dapat nakikitain na ibang babae dahil sa pagpapanggap na to. Kung ayaw mong malaman ng lolo mo at mabulilyaso ang lahat. Pagklaro ni Ali sa kasunduan nilang dalawa ni Jonas na tumango. Pagsapit ng gabi, naghanda na ang dalawa. Dahil sa ngayong gabi, ang date nila sa restaurant na inihanda ni Senyor Jose para sa kanilang dalawa. Kaibigan kasi ng matanda ang may-ari ng restaurant na yon na kinontak pa mismo ng matanda para sa date ng dalawa ngayon. Ito na ba yun? Tanong ni Ali paglabas nila ng kotse ni Jonas na si Jonas mismo ang nag-drive. Hinintay lang ni Ali na iparada ng maayos ni Jonas ang kotse nito at saka na silang dalawa sabay na pumasok sa loob. Pagpasok, namangha si Ali sa disenyo ng restaurant na napakaluma ng disenyo. Pero amoy pang mayaman, lalo na mga sosyal ang makikita ni Ali na customer nitong restaurant na to. Napatingin si Ali sa suot nitong floral dress na hanggang tuhod. Ali, dito raw tayo. Sabi ni Jonas habang giniya na sila ng waiter ngayon papunta sa lamesa nila na nakareserve sa kanilang dalawa. Hindi na hinintay ni Ali ang paghila ng upuan ni Jonas sa kanya dahil nauna na ang lalaking umupo ngayon habang binubuklat ang minubuk. Isa-serve na po namin ang pagkain, sir. Tanong ng waiter na tinanguan ni Jonas hanggang sa umalis na ang waiter. Mabilis lang ba to? Usisa ni Ali lalo na gusto na nitong umuwi ngayon. Tumawa muna si Jonas bago nilingon si Ali ngayon. Hindi ka lang sanay sa ganitong lugar. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin. Pahayag ni Jonas na kunot noong tinignan si Ali. Anong masasanay? Last na to. 2 buwan lang tayo magpapanggap dalawa. Paalala ni Ali na hindi na tinignan ni Jonas na abala na sa pagtingin sa minubuk ngayon. Dumating na ang pagkain na kanina pa niluto para sa kanilang dalawa. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagsasalita habang kumakain. Jonas! Biglang may tumawag kay Jonas na sabay tinignan ng dalawa. Nakita na lang ni Ali ang pagtayo ni Jonas at sa kaniyakap yung babae na mestiza ngayon. Sa panamit nito na kulay orange tube dress, alam na ni Ali na nagmula sa mayamang angkan ang babaeng kayakap ni Jonas ngayon. Celine, nandito ka? Nagagalak na tanong ni Jonas na hindi inaasahan ng babae na makita nito ngayon sa restaurant. Napaiwas ng tingin si Ali nang maramdaman niyang tinignan ito ng babae at saka nagtatanong na tinignan nung Celine si Jonas. Personal nurse ni Lolo. Pakilala ni Jonas kay Ali at saka hinila ni Jonas yung kamay ng babae palayo kay Ali na nakaupo pa rin. Gustong tumayo ni Ali para pabalikin si Jonas ngayon dahil baka may nagmamanman sa galaw nilang dalawa. Naisip ni Ali na nagpapanggap lang pala sila kaya malaya si Jonas gawin ang gusto nitong gawin ngayon, lalo na wala sila sa bahay ni Senyor Jose. Matagal naghihintay si Ali ngayon na iniisip kung nasaan na si Jonas. Hanggang sa bigla na lang nagpakita si Jonas at inaya na si Ali na umalis na ng resto. Buong biyahe tahimik ang dalawa. Hanggang sasabay na ang mga itong bumaba ng kotse pagparada ni Jonas ng kotse sa labas ng gate. Ali, ikaw nang bahala magsabi kay Lolo na nag-enjoy tayong dalawa sa hinanda niyang date sa atin. Alam ko na tatanungin ka niya. Bili ni Jonas kay Ali na tumango at saka umakyat sa kwarto niya si Ali. Kahit ang totoo, wala namang ka-enjoy-enjoy sa date na yon. Pagpasok ng kwarto, hindi alam ni Ali kung ano ang nararamdaman nito. Alam ni Ali, nagpapanggap lang sila ni Jonas. Pero nang nakita ni Ali na niyakap ni Jonas yung silin na yon, ay hindi maitago ni Ali ang masaktan. Ayaw ni Ali na mag-invest sa pagpapanggap na ito.
Baka tuluyan na nga siyang mahulog kay Jonas. Isa sa kinatatakutan ni Ali ang maging totoo ang nararamdaman nito para kay Jonas na hindi dapat. Kakatapos lang maghugas ng mga pinagkainan si Ali ngayon, nang paglingon niya ay siya ring pagpasok sa kusina ni Jonas, dala ang tray na nilagyan ng pinagkainan ng lolo nito. Ali, ikaw na muna bahala rito. Maliligo lang ako. May pupuntahan kasi ako. Nagmamadaling sabi ni Jonas at saka ito tumakbo papunta sa kwarto niya. Kukunin na sana ni Ali ang mga plato na nasa tray nang bigla na lang tumunog ang cellphone ni Jonas na nasa ibabaw ng lamesa ngayon na iniwan ng lalaki. Nakita ni Ali ang pangalan ni Celine na lumitaw sa screen. Napairap na lang si Ali dahil sa alam nito na magkikita na naman ang dalawa ngayon. Nakabihis na si Jonas ngayon na papasok sa kusina at nagtaka kung bakit ang dilim ng tingin ni Ali sa kanya ngayon na para itong may nagawang kasalanan. Ali, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jonas na agad iniwasan ng tingin ni Ali at saka biglang nanlilisik ang mga mata na nilingon ulit ni Ali si Jonas ngayon na nakakunot ang noo. Gusto mo na pumayag ako sa pagpapanggap nating dalawa? Malinaw na napag-usapan natin na sa loob ng 2 buwan, huwag ka muna magpakita sa ibang babae dahil baka mabuko tayo ng lolo mo. Tapos ano tong ginagawa mo? Naiinis na tanong ni Ali na wala pa ring may naiintindihan si Jonas ngayon. Ali, ano to? Bakit ganyan ka umasta? Taputin mo nga ako. Matapang na paghamon ni Jonas nang inisihan ni Ali. Umalis ka na lang at puntahan mo na yung Celine na yan na alam ko na kanina pa naghihintay sa'yo. Hindi ka makatiis ha? Pwes, kapag nalaman ng lolo mo tong ginagawa mo, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa lolo mo ang lahat na nagpapanggap lang tayong dalawa. Mahigpit na pagbabanta ni Ali. Natatalikod na sana nang agad itong hawakan ni Jonah sa braso na ikinatigil ni Ali ngayon. Ali, anong masama na makipagkita ako kay Celine? Oo, nagpapanggap lang tayo. Bakit parang kung umasta ka, ikaw tong girlfriend ko? Matapang na sabi ni Jonas, dahilan para lumakas ang tibok ng puso ni Ali ngayon na nahimasmasan dahil sa kung paano ito mag-react ngayon na nabigyan pa ng meaning ni Jonas. Sira ka ba? Malamang, paninindigan ko tong 2 buwan na pagpapanggap na to. Ikaw? Hindi ka nakatiis? Umalis ka na nga at puntahan mo na yung Celine na yun. Paghihimagsik ni Ali na nagpupuyos ang damdamin ngayon. Kukunin sana ni Ali ang kamay ni Jonas na nakahawak sa braso nito nang hindi niya magawa. Dahil sa napakahigpit ng pagkahawak ni Jonas sa braso ni Ali na magkasalubong na ang kilay ngayon. Bitawan mo ako! Nanggigigil na saad ni Ali habang nakakamatay na tinitignan ito ni Jonas na hindi nagpapatinag. Umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Sabihin mo lang. Kaya siguro ayaw mo na magpanggap na maging girlfriend ko kasi gusto mo na totoong girlfriend kita. Pagtukso ni Jonas na hindi nagustuhan ni Ali na nagpupumiglas ngayon sa higpit pa rin ng pagkahawak na ayaw bitawan ni Jonas ang braso nito. Baliw ka! Anong gusto kita? Ang kapal din pala ng pagmumukha mo! Ines na sigaw ni Ali sa mukha ni Jonas na tumatawa pa ngayon. Bitawan mo ako o sisigaw ako rito. Pagbabanta ni Ali dahil sa gusto nitong umalis. Mas lalo pang hinigpitan ni Jonas ang pagkahawak nito sa braso ni Ali na para nang maiiyak. Sige, sisigaw ako! Bumuntong hininga si Ali upang kumuha ng buwelo at bigla na lang itong sumigaw. Sir, tulo! Hindi natapos ni Ali ang pagsigaw nito at nanlaki ang mga mata nang hapitin ni Jonas ang bewang nito palapit sa katawan ng lalaki. Ang mas ikinagulat ni Ali, ang pagtakip ni Jonas gamit ang labi niya sa bibig nito upang hindi na sumigaw. First kiss ito ni Ali, kaya saglit na naitulak niya si Jonas na napahiyaw ngayon, na napaupo sa sahig habang namimilipit sa sakit ang muka. Walang hiya ka! Bakit mo ako hinalikan?
Napakawalang hiya mo! Pagduduro ni Ali, naabot ngalangalahan na pagsisigaw nito sa galit. Nang makita ni Ali ang dahan-dahang pagtayo ni Jonas, agad niya itong sinipa at saka iniwanan. Tumatawa naman si Jonas ngayon na walang pinagsisihan sa ginawa at masaya itong nakikita na buwisit si Ali sa pangyayaring to. Buwisit siya! First kiss ko yun! Pagsisigaw ni Ali na malakas sinara ang pinto ng kwarto pagkapasok. Hanggang sa bigla na lang natulala si Ali habang nakatayo ngayon nang hawakan ang labi. Naramdaman na lang ni Ali ang pag-init ng magkabilang pisngi nito. Nang ma-realize ang lahat na totoong hinalikan siya ni Jonas. May kakaibang epekto sa buong sistema ng katawan ni Ali ang halik na yon. Ali! Ali! Si Jonas na kumakatok mula sa labas ng kwarto ni Ali na napabangon ngayon at namalaya na nakatulog pala. Dahil sa naiinis si Ali, hindi na nito pinansin si Jonas na hinahayaan siya sa labas. Ayaw ni Ali na makita ang pagmumukha ng lalaki na yon at baka hindi niya matansya. Natulog ulit si Ali dahil sa inaantok pa ito. Ali! Ali! Pagtawag ni Jonas. Napamulat si Ali nang marinig niya na bakit parang nasa tabi lang nito yung boses ni Jonas. Gising ka na! Gumising ka na nga! Dugtong pa ni Jonas na mas lalong ikinakunot ng noo ni Ali ngayon na nagtataka kung bakit napakalapit ng pinanggalingan ng boses. Paglingon ni Ali sa tabi nito, muntik na siyang mahulog sa kama na hinihigaan niya nang bumungad sa kanya si Jonas na nakaupo sa kama sa gilid nito. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Naguguluhang tanong ni Ali at ang mas ikinagulat ni Ali, ang pagtaas ni Jonas ng susi na hawak nito ngayon habang ngumingiti. Ayaw mo kasi ako pagbuksan, kaya naghanap ako ng paraan. Mabuti, naisip ko na kunin itong susi. Nag-alala lang ako sa'yo. Baka ano nang nangyari sa'yo dahil sa hindi ka lumalabas. Nag-aalalang wika pa ni Jonas. Sa inis ni Ali, binato nito si Jonas ng unan na hawak niya. Hindi ka na nahiya? Matapos mo akong halikan kanina, pumasok ka pa talaga sa kwarto ko. Tandaan mo, hindi ako pareho ng mga babae mo. Lumabas ka na nga! Pagtataboy ni Ali na para na itong malagutan ng hininga kapag makikita ang mukha ni Jonas. Ali, relax. Ako lang to. Sige, kung yan ang gusto mo, lalabas na lang ako. Pagsuko ni Jonas at saka na ito lumabas at nakahinga naman ng maluwag si Ali. Gusto na ni Ali matapos ang pagpapanggap na ito upang makaalis ng bahay at hindi na makita pa ni Jonas. Pagkapasok ni Ali sa kusina, nadatnan na naman nito si Jonas na nagluluto ngayong umaga. Sa kabinet dumiretso si Ali at kumuha ito ng isang tasa para pagtimplahan niya ng gatas. Good morning! Masiglang bati ni Jonas na hindi pinansin ni Ali. Galit ka pa rin ba? Tanong pa ni Jonas na nilingon na ni Ali ngayon at nakita na lang ni Ali ang matamis ng ngiti ng lalaki sa umagang to. Malapit nang matapos to. Sabay tayo maghatid nito kay Lolo. Ngumingiti na sambit pa ni Jonas at inabala ang sarili sa pagluluto ngayon. Yung galit ni Ali, nawala nang masilayan ang matamis ng ngiti ni Jonas. Kagaya ng sinabi ni Jonas, sabay na ang dalawang naghatid ng almusal ni Senyor Jose. Hanggang sa ganito na ang routine na ginagawa ng dalawa. Ang sabay paghandaan ng makakain ang matanda. Kanina pa tulala na nakaupo sa sofa si Ali ngayon nang iwan niya ang maglolo dahil may pag-uusapan pa raw ang mga ito. Ali, kumain ka na ba? Mag-order ako ng foods. Ipa-deliver ko rito. Biglang alok ni Jonas habang bitbit ang tray ngayon na kanyang idiniretso sa kusina at maya-maya ay bumalik ito agad na may ngiti sa labi. Parang kailan lang mga aso at pusa ang mga ito. Hindi na natandaan ni Ali kung kailan naging okay silang dalawa ni Jonas. Dahil siguro sa ang sweet nila sa harapan ni Senyor Jose kapag nasa kwarto silang dalawa ng matanda. Nakapag-order na ako at hintayin mo lang. Maliligo lang ako.
Paalam ni Jonas na nagmamadali at saka inilagay nito ang cellphone niya sa maliit na lamesa na nasa gitna. Ha? Ang bilis naman. Nagtatakang tanong ni Ali na tinawanan ni Jonas. Kanina pa ako nag-order nang lumabas ako sa kwarto ni Lolo. Nagutom kasi ako. Hintayin mo lang, ha? Paalala ulit ni Jonas at saka na ito tumakbo paakyat sa kwarto niya. Napangiti na lang si Ali at saka ito bumuntong hininga. Habang mag-isa, hindi mapigilang maisip ni Ali kung nahuhulog na ba ang loob nito sa amo na agad ikinapikit ng mga mata niya. Dahil hindi pwede. Napahawak si Ali sa leeg nito na kulang na lang sakalin niya na ang sarili nito. Nitong mga nagdaang gabi, napapanaginipan na ni Ali si Jonas at hindi alam ni Ali kung bakit ganon na napapaginipan niya ang fake boyfriend nito. Namalayan na lang ni Ali ang pagtunog ng cellphone ni Jonas. Ring lang ng ring hanggang sa hinayaan lang ni Ali. Hindi naman kasi ugali ni Ali ang sumagot sa tawag ng iba. Hanggang sa tumunog na naman ang cellphone at pagsilip ni Ali. Nakita nito sa screen na may tumatawag at unknown ang nakalagay. Pumikit muna si Ali bago nito dinampot at sinagot ang tawag. At maya-maya, narinig nito ang isang pamilyar na boses. Jonas, babe, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Namiss na kita. Paglalambing ng boses ng babae na ikinatigas ni Ali sa kinaupuan niya ngayon. Kapag may oras ka, puntahan mo ako sa unit ko. Sabihin mo lang pangalan ko. Celine, okay? Hindi Chelsea. Tumatawa ang pagtatama pa ng pangalang Celine na nagpakumpirma ni Ali na tumawag kay Jonas ngayon. Natapos ang tawag at napansin na lang ni Ali ang mahigpit na pagkahawak nito sa cellphone na nanginginig niyang inilapag sa lamesa. Hanggang sa nakita ni Ali ang pababang si Jonas, nakakatapos lang maligo ngayon. Nawalan na ng gana si Ali, kaya napatayo na ito ngayon. Oh, saan ka pupunta? Kakain pa tayo ah. Naguguluhang pahayag ni Jonas na sinamaan ng tingin ni Ali at sa kanya nilampasan ang lalaki. Gustong manuntok ni Ali ngayon at nag-aalab ang mga mata niya sa galit. Pagpasok sa kwarto, nakapa ni Ali ang dibdib nito na sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Akala ni Ali na nagpapanggap lang siya. Pero bakit para itong totoong nasasaktan na parang pinagtataksilan siya ni Jonas? Mag-isang kinain ni Jonas ang mga in-order nito na walang ideya na nagsiselos na si Ali. Lumipas ang 3 araw, na nahalata na ni Jonas ang panlalamig ni Ali sa kanya at inaamin ni Jonas na hindi siya sanay na hindi pinapansin ni Ali. Ali, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Jonas kay Ali na hinahanda na ang almusal niya ngayon lalo na at kakatapos lang ni Ali pakainin si Senyor Jose. Kumain ka na lang, pwede ba? Hindi ko alam kung trabaho ko pa itong pinagsisilbihan ka o parte pa rin to ng pagpapanggap nating dalawa. Naiinis na pahayag ni Ali na ikinatayo ni Jonas para patigilin si Ali, lalo na at baka marinig ng matanda. Ali, ano ba ang problema? Bakit ganyan ka? Tapatin mo nga ako. Paghahamon ni Jonas, nanginisihan ni Ali habang nakipagsukatan ng tingin kay Jonas ngayon. Gusto mong malaman? Malandi ka pa rin. Hindi ka na ba makapaghintay ha? Isang buwan na lang matatapos na itong pagpapanggap natin. Pero nakikipagkita ka pa rin sa Celine na yon? Pagbulgar ni Ali para sa ikatahimik ng lahat. Si Celine? Ano na naman ang kinalaman ni Celine rito? Magmula nang makipagkasundo ako sa'yo, hindi ko na kinikita pa si Celine. Dahil sa kasunduan nating dalawa at sa pagpapanggap na to, sinunod ko lang ang gusto mo, Ali. Paliwanag ni Jonas na totoo ang mga sinasabi nito, nanginisihan lang ni Ali. Sinungaling! Hindi naman tatawag yun at sasabihing miss ka na niya kung hindi mo pinangakuan at kinita. Alam mo, masaya ako kapag matapos ng 1 buwan. Pinangahawakan ko pa rin yung inalok mo sa akin na ilalakad mo ako dun sa kaibigan mo para maging nurse ako sa abroad. Kaya ako to ginagawa kahit ayaw ko na. Pag-amin ni Ali, nasukong-suko na ito.
Makikita namang bumalantay ang lungkot sa mukha ni Jonas na malulungkot ito kapag umalis na si Ali. Iiwan mo si Lolo? Pagtanong ni Jonas na ikinatigil ni Ali ngayon, sabay iwas ng tingin. Ayaw ko naman iwan ng lolo mo. Tandaan mo yung ipinangako mo sa akin. Kaya ako nagpapanggap na girlfriend mo ngayon. Dati ko nang pangarap mag-abroad para sa pamilya ko. Ito na yon. Malapit ko nang matupad. Maintindihan naman ako siguro ng lolo mo sa desisyong gagawin ko. Madamdaming pahayag ni Ali, kahit ang totoo. Nalulungkot ito kapag tuluyan ng iwan si Senyor Jose na napamahal na sa kanya. Hindi kakayanin ni Lolo kapag mawala ka, Ali. Mahihirapan na naman kaming maghanap ng personal nurse na maasahan. Hindi kagaya mo na napalapit na sa amin. Para ka nang ang apo kong ituring ni Lolo na parang ikaw yung mahal niya kaysa sa akin na tunay na apo niya. Pagbanggit ni Jonas na hindi nakayanan ni Ali nang maramdaman na may namumuong luha sa mga mata nito sa emosyong nararamdaman ngayon na mapalayo kay Senyor Jose. Mabait ang lolo mo sa akin. Ayaw ko naman umalis. Ito yung ipinangako mo na inaasahan ko. Huwag mong sabihin gawa-gawa mo lang yun para mapapayag ako na magpanggap na girlfriend mo. Nanlilisik ang mga matang tanong ni Ali dahil sa pakiramdam nito. Para siyang trinaydor ni Jonas na napailing ngayon. Kung ganon, tutuhanin mo. Naikwento ko naman kay Senyor Jose ang plano ko na pagpunta sa abroad. Alam ko na maintindihan niya ako. Bumuga ng hangin si Ali bilang pagbuelo at pagpigil ng mga luha nitong nagbabadyang pumatak. Sana, kagaya ni Lolo, naintindihan din kita. Bilang sabat ni Jonas na ikinakunot ng noo ni Ali ngayon. Nakita ni Ali ang pagbuntong hininga ni Jonas hanggang sa nakangiti na ngayong tinitignan ni Jonas si Ali. Ali, hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Habang sinasabi mo ngayon na gusto mo nang umalis dito, nalulungkot ako. Nakangiti at umiiling na wika ni Jonas na hindi lang ito makapaniwala sa nararamdaman ngayon. Ali, hindi lang si Lolo ang malulungkot kapag umalis ka. Dugtong ni Jonas habang titig na titig sa mga mata ni Ali ngayon na nagtatanong ang mga tingin. Ako, malulungkot din ako kapag iwan mo kami. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Ali, nagugustuhan na kita. Oo, aaminin ko malungkot ako ngayon dahil sa namamaalam ka na. Pwede bang tutuhanin na lang natin to? Nangungusap na kumbinsi ni Jonas kay Ali na pilit nirerehistro ang mga narinig mula kay Jonas. Jonas. Hindi natuloy ni Ali ang pagtawag kay Jonas nang bigla na lang siyang niyakap ng lalaki. Hindi ko kakayanin kapag iiwan mo ako, Ali. Nasanay akong nandyan ka at malulungkot ako kapag tuluyan mo na kaming iiwan. Parang bata na nagsusumamo si Jonas na ayaw nitong inaagawan siya ng laruan. Anong ibig sabihin nito? Boses ng isang babae. Kaya napalayo ang dalawa mula sa yakapan at nanlaki ang mga mata nila sa gulat sa matandang babae na biglang lumitaw sa harapan nila ngayon. Ang hindi inaasahan ni Ali, ang makita si Celine na kasama ang matandang babae ngayon na tinawag na mami ni Jonas. Lumapit si Jonas sa babae na tinawag nitong mami habang ang ginang, malagkit ang tingin na pinupukol nito kay Ali na ngayon napapababa ng tingin. Jonas, bakit hindi mo pinapansin si Celine ngayon? Celine, total nandito ka na. Magpasama ka sa yaya para samahan ka sa magiging kwarto mo rito. Sabi ng ginang sabay turo sa kinatatayuan ni Ali ngayon. At hindi yun nagustuhan ni Jonas na biglang nag-react. Ma'am, hindi siya yaya. Matigas na paalam ni Jonas sa mami niya na malagkit ngayong tinitignan si Ali. Hanggang sa palipat-lipat ang tingin ng mami ni Jonas sa kanilang dalawa ni Ali ngayon. Girlfriend ko siya, kaya sana respetuhin niya siya. Celine, hindi ko inaasahan ang pagpunta mo rito. Ihahatid na kita.
Hihilahin na sana ni Jonas ang kamay ni Celine palabas ng bahay nang pigilan ito ng mami niya. Bisita ko si Celine, kaya dito siya. Hindi ka nahiya sa mami niya na kaibigan ko? Celine, dito ka matutulog ngayon. Matapang na sabi ng ginang habang masamang tinitignan ang anak nito ngayon. Naguguluhan man, hinayaan ni Jonas ang mami nito na umakyat sa kwarto kasama si Celine. Hanggang sa nagtama ang mga mata nila ni Jonas at Ali ngayon na may pag-aalala sa isa't isa. Nilapitan ni Jonas si Ali at saka ito niyakap. Pagkatapos hinalikan niya sa noo ang babae na hinayaan siya. Tutuhanin na natin to. Seryosong pahayag ni Jonas na desidido nang tutuhanin na nila ni Ali ang relasyon nilang dalawa ngayon. Nandito si Celine. Alam ko na girlfriend mo siya. Paalala ni Ali na mas lalong tinawanan ni Jonas. Sa mga mata ni Mami, girlfriend ko si Celine. Kaya ko lang naman pinapakisamahan si Celine dahil gusto ni Mami. Pero yung puso ko... Sabay kuha ni Jonas ng isang kamay ni Ali na inilagay niya sa dibdib niyang tumitibok ngayon na nararamdaman ni Ali. Ikaw lang ang gustong-gusto nito. Magmula ngayon, Ali, hindi ko makakalimutan ang araw na to na sinabi ko na sa iyo ang lahat. Sana paniwalaan mo dahil totoong seryoso ako sa iyo. Mahinahong pahayag ni Jonas na nararamdaman ni Ali na maging ang tibok ng puso ni Jonas ay nararamdaman na rin ni Ali kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ni Ali ngayon. Hindi ko makakalimutan ang araw na to na nasabi ko na sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Wala na ring takot at pangamba dahil hindi na natin kailangang magpanggap pa na tayo. Simula ngayon, totoo na ang ipapakita natin na tunay at nararapat lang dahil sa alam ko na nagmamahalan ang puso nating dalawa. Mahal na kita, Ali. Bumubulong na saad ni Jonas sa huling sinabi nito bago inilapit ang noo sa noo ni Ali. Hanggang sa pumikit ang mga mata nila na dinaramdam ang mainit na paghinga ng bawat isa. Sa paglipas ng 2 araw, hindi naging madali ang buhay ni Ali. Naging kalbaryo kung tutuusin ang buhay ni Ali nang tumira sa mansyon ang nanay ni Jonas na napaka-istrikto. Hanggang sa napansin ni Senyor Jose, kaya hindi na nito napigilang tanungin si Ali kung ano ang trato ng anak nito sa personal nurse. "Huwag niyo na po akong alalahanin, sir. Okay lang po ako." Ngumingiting pahayag ni Ali, lapilit pinapasigla ang ngiti ngayon. Kilala ko yung anak ko. Kung tuso si Jonas, mas lalong tuso ang nanay. Sabihin mo lang, Ali, nasa inyo ng apo ko, ang suporta ko. Kinikilig na saad ni Senyor Jose na nagpangiti kay Ali ngayon. Para na rin kinikiliti si Ali ngayon dahil sa sinusuportahan sila ni Jonas ni Senyor Jose. Pagkababa ni Ali, nadatnan niya sila Celine at ang mami ni Jonas na may seryosong pinag-uusapan. Nang makita ni Celine si Ali, agad namang sumunod ang tingin ng ginang na inirapan nito si Ali. Saka tumayo palabas ng bahay na sinundan ni Celine. Wala namang ginawa si Ali kung bakit gano'n na lang siya kung itrato ng nanay ng boyfriend niya ngayon. Nasa kusina si Ali ngayon. Tinutulungan si Jonas sa paghahanda ng hapunan nila ngayon. Kanina pa nakaupo ang mami ni Jonas, katabi si Celine na nagaantay maluto ang pagkain. May problema ba? Biglang tanong ni Jonas nang namalayan nito ang pagkatamlay ni Ali na umiling agad. Mabilis tinignan ni Jonas ang mami nito at saka binalik ang tingin kay Ali. Bukas, aalis na rin sila mami rito. Kung ano man ang sabihin niya sa'yo, huwag mong pakinggan. Kilala ko si mami. Gagawin niya ang lahat. Maging kami lang ni Celine. Hayaan mo na lang. Ikaw naman ang mahal ko. Paliwanag ni Jonas habang matamis na ngumingiti ngayon nang initian din ni Ali. Jonas, matagal pa ba yan? Iritang sigaw ng mami ni Jonas nang makita nito kung paano naglalampungan ang dalawa na hindi na narinig ng ginang ang pinag-uusapan ng dalawa. Mabilis na lang to.
Sigaw pabalik naman ni Jonas at saka na ito nag-focus sa ginagawa niya. Ilang minuto ang lumipas, natapos rin ang pagluluto at ngayon, naihain na ang pagkain nila ngayon sa hapagkainan. Celine, magugustuhan mo talaga ang mga luto ni Jonas, nahahanap-hanapin mo. Swerte mo kapag maging asawa mo ang anak ko dahil sa napakasarap na magluto. Pagmamalaki ng ginang sa anak nito habang kinikilig naman si Celine na nakikinig ngayon. Ma'am, respeto naman po sa girlfriend ko. Ilang ulit ko ba sasabihin na hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay kay Celine? Si Ali ang mahal ko at wala na kayong may magagawa doon. Pagtatanggol ni Jonas sa nararamdaman nito para kay Ali. Umaawang naman ang bibig ng ginang sa gulat kung bakit ganito siya pagsalitaan ng anak niya ngayon na hindi niya maatim. Jonas, hindi kita ganyan pinalaki. Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng babae na yan? Isang hamak na nurse lang yan, ni Papa. At bakit ganyan klase ng babae ang gusto mo? Hindi katulad itong si Celine na mula sa marespetong pamilya at higit sa lahat, pwede mong ipagmayabang sa lahat. Hindi kagaya niyan. Pagmamaliit ng ginang kay Ali na napayuko ngayon. Aaminin ni Ali. Nasasaktan ito at hindi makatarungan ang mga sinasabi sa kanya ng ginang. Enough. Mahal ko si Ali. Wala ka nang magagawa roon, Ma'am. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko na pinagsasalitaan mo ng ganyan ng girlfriend ko? Masakit. Pero mas masakit ito para kay Ali. At si Ali lang ang babaeng kaya kong ipagmayabang sa mundo dahil mahal ko siya. Taas noong pahayag ni Jonas na lahat gagawin, maipagmalaki lang nito si Ali. Napatayo na ang ginang ngayon habang lumalaki ang dalawang butas sa ilong nito. At masamang tinitignan si Ali na biglang hinila ni Jonas at itinago nito sa likod nito. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Jonas. Bakit hindi mo ako maintindihan na ayaw ko sa babaeng yan? Anong mayroon sa babaeng yan na hindi mo makita kay Celine? Bata pa lang kayo ni Celine. Iniisip namin na kayo na ang magkakatuluyan. Kilala ko na si Celine mula ng mga bata pa kayo. Hinahayaan kita sa pambababae mo dahil alam ko na darating ang araw na si Celine lang ang babaeng papakasalan mo. Na si Celine lang ang papakasalan mo. Si Celine lang ang babaeng tatanggapin ko sa pamilya natin at wala nang iba. Pagwawala ng ginang, natutol sa relasyon nila ni Ali at Jonas. Talaga ba, Eunice? Boses ng isang matanda. Lahat na palingon kung saan nanggaling ang boses. Sir... Namumutlang bulong ni Ali na halos hindi makapaniwala kung paanong nakatayo ang matandang inaalagaan nito na akala niya ay hindi na makakalakad. Lo, bulalas ni Jonas at saka nito nilapitan ang lolo niya nang umingiti na kanyang inalalayan. Okay lang ako. Anong drama to? Nagtatakang tanong ng matanda kaya lahat nagkatinginan. Papa! Nangingiyak na pagtawag ni Eunice sa papa nito habang tinatakpan ang bibig na hindi makapaniwala na nakalakad na ang ama. Eunice, you are too much. Hindi rin kita ganyan pinalaki. Matunog na sabi ng matanda. Iyong mukha ni Eunice kanina na parang tigre, naging maamo ngayon dahil sa alam nito na seryoso ang papa niya. Celine, iha, kaibigan ko ang lolo mo. Alam ko na maintindihan niya kapag hindi kayo magkatuluyan ng apo ko. Matanda na si Jonas at alam ko na alam nito ang ginagawa niya. Salita ng matanda na ikinangiti ni Jonas dahil sa alam nito na suportado ng lolo ang relasyon nilang dalawa ni Ali. Eunice, gusto kong kilalanin mo pa si Ali dahil hindi magtatagal, magiging parte na siya ng pamilya natin. Nararamdaman ko na mahal ni Jonas si Ali at isa ako sa hindi tumututol sa relasyon nilang dalawa. Pangangaral ni Senyor Jose kay Eunice na masamang tinignan si Ali ngayon bago umalis. Sumunod naman si Celine na may pangamba ang mukha. Natahimik ang lahat hanggang sa malakas na huminga ang matanda at nilapitan si Ali. Sir, paanong nakakalakad na po kayo? Hindi pa rin makapaniwala si Ali dahil sa ang siglang tignan ng alaga nito ngayon.
Kumibit balikat ang matanda at nagkatinginan namang nakangiti sila Jonas at Ali na masaya. Ali, huwag mo na lang isipin ang sinabi ni Eunice sa'yo. Darating ang araw, matatanggap ka rin noon at wala na siyang may magagawa kapag pagkasalan ka na ni Jonas. Pagkatatag kayong dalawa. Huling sabi ng matanda bago ito umalis habang nakabaston na inalalayan na ni Jonas. Napatulala naman si Ali hanggang sa naisipan nitong pumasok sa kwarto niya. Pagka umaga, nalaman na lang ni Ali na umalis na ang mami ni Jonas kasama si Celine. Mas lalong naging sweet si Jonas sa girlfriend nito, lalo na at may sariling mundo na ang mga ito. Dito raw si Lolo kakain. Nakangiting sabi ni Jonas hanggang sa nakita na lang ni Ali ang matanda na papalapit sa hapagkainan ngayon. Inalalayan na ni Jonas ang lolo niya na makaupo sa dating inuupuan nito sa pinakadulo ng lamesa. Simula ngayon, sabay na tayong kakain. Nakangiting saad ng matanda, nanginitian ng dalawa at saka na ang mga ito kumain. Maraming napag-usapan ang mga ito, hanggang sa napunta ang usapan kung kailan ikakasal ang dalawa. Nag-iipon pa po si Ali. Alam ko, darating ang araw, ikakasal din kami, Lo. Dapat nandun ka sa kasal namin. Gusto ko kasama ko po kayo sa harapan ng altar habang inaantay ang pagdating ni Ali. Madamdaming pahayag ni Jonas na tipid nginitian ng lolo nito. Oo naman, para sa inyo ni Ali. Ipinapangako ko na present ako sa kasal ninyo. Nangangakong saad ni Senyor Jose na ikinasaya naman ng dalawa. Si Ali na ang nagligpit ng pinagkainan dahil napasama kay Jonas sa labas si Senyor Jose upang libutin ang garden ng asawa nito. Naghuhugas ng plato si Ali nang napatigil ito dahil sa nararamdamang may yumayakap sa baywang nito. Paglingon ni Ali, ang baba ni Jonas nasa balikat na nito nakapatong. Ang sarap pala ng ganito, niyayakap ang girlfriend. Natutuwang sabi ni Jonas na ikinangiti ni Ali at hinayaan na lang ni Ali na yakapin siya ni Jonas hanggang sa natapos siya sa paghuhugas. Ano ang kakainin mo? Ipagluluto kita. Malambing na tanong ni Jonas nang makalayo na ito mula kay Ali. Ngunit hinawakan pa rin nito ng mahigpit ng kamay ni Ali na ayaw niya nang bitawan. Busog ako. Matulog ka na nga. Matutulog na ako. Inaantok na paalam ni Ali na tinawanan ni Jonas hanggang sa hinila ni Jonas ang kamay ni Ali at niyakap nito ang babae na hindi nagpumiglas. Ang saya pala sa feeling ng ganito, Ali. Mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang araw-araw. Ipapaalala sa iyo na mahal kita. Pag-amin ni Jonas kung gaano nito kamahal si Ali na napapikit ng mga mata dahil sa malapit ng maluha. Lumayo si Jonas at saka nito hinuwakan ang magkabilang mukha ni Ali. Ang mga mata nilang nangungusap bago nagtama ang labi nilang dalawa na puno ng pagmamahalan. Natapos ang lahat sa kwarto ni Jonas. Alam ni Ali na tama ang ginagawa nito sa pagsuko sa sarili niya kay Jonas na mahal niya. Pagkagising ni Ali, hindi na ito nagulat na nasa ibang kwarto. Paglingon niya, nasilayan nito si Jonas na mula pa kagabi siya niyayakap matapos may mangyari sa kanilang dalawa. Napatingin si Ali sa sarili nito na may suot na siyang damit. Dahil pagkatapos ng may nangyari sa kanila kagabi, agad din itong isinuot ang damit niya bago natulog katabi si Jonas. Naalimpungatan si Jonas na paglingon nito, ang mukha agad ni Ali ang nasilayan niya. Dahil sa tuwa ni Jonas, niyakap niya si Ali ng sobrang higpit. Good morning. Masiglang bati ni Jonas dahil siya ang lalaking pinakamasaya ngayon na nagising. Good morning. Babangon na ako. Kailangan kong paghandaan ng makakain si Sir. Paalala ni Ali na tinawanan ni Jonas. Niyayakap pa rin ni Jonas si Ali hanggang sasabay na ang mga itong bumangon at bumaba sa kusina. Magpahinga ka na. Ako nang bahalang magsabi kay Lolo na masama ang pakiramdam mo ngayon.
Malungkot na tugon ni Jonas kay Ali na kanina pa nakaupo sa upuan nito dahil sa pamamaga ng nasa magkabilang hita nito. Sabihin mo lang kung hindi mo na kaya. Dadalhin kita sa hospital. Nag-aalalang paalala pa ni Jonas na tinawanan na ni Ali. Hoy naman na ito, makakalakad pa ako. Ihatid mo na lang ang pagkain ng lolo mo. Yung gamot niya ha. Mahigpit na bili ni Ali bago umalis si Jonas na dala ang tray na may pagkain ng lolo nito. Hanggang sa naging okay na ang pakiramdam ni Ali at bumalik na ito sa trabaho niya. Naging masaya ang dalawa. Na-enjoy ang relasyon nilang dalawa at hindi nila namalayang natapos na ang 2 buwan na napagkasunduan nila pareho. Hindi sana kalimutan. Sadyang hindi lang talaga nila napag-usapan dahil sa nag-e-enjoy pa ang mga ito sa lambingan nilang dalawa. Ali, hindi ka na ba tutuloy? Kung gusto mo, pwede pa rin naman kitang ilakad. Alam ko naman, nakahanda na ang papeles mo. Pagsisimula ni Jonas habang nakatingala ito sa kisame at si Ali na ginagawang unan ang braso nito. Ayaw lang ni Jonas na maging hadlang sa mga pangarap na gustong gawin ni Ali. Kung pwedeng suportahan, susuportahan talaga ni Jonas ang nobya sa mga pangarap na gustong matupad nito. Tinignan ni Ali si Jonas at nalulungkot ito kapag tutuloy sa abroad. Wala na ni isa sa kanilang dalawa pa ang nagsasalita dahil naguguluhan pa rin si Ali kung itutuloy ba nito ang pag-a-abroad niya. Bumuntong hininga si Ali at saka ito nagsalita. Kakayanin mo naman siguro kapag aalis muna ako? Tanong ni Ali na malungkot nilingon ni Jonas. Imbes na sumagot, niyakap ni Jonas si Ali dahil sa ayaw ni Jonas na iwan siya ni Ali at magkalayo silang dalawa. May mga bagay na kapag pinag-usapang mabuti, matutuloy talaga. Iha, hindi ka na ba namin mapipigilan? Alam ko naman na gusto mo talaga magtrabaho sa abroad. Nalulungkot lang ako para kay Jonas. Nalulungkot na pagbahagi ni Senyor Jose kay Ali na huling araw na nito sa trabaho ngayon dahil sa maghahanda na si Ali sa pagpunta nito sa abroad. Mag-iipon lang ako, Lo. Pagkatapos, pwede na kami magsama ni Jonas. Paglilinaw ni Ali na lolo na ang tawag kay Senyor Jose. Ano ba ang pinagkaiba ng abroad at dito? Dadagdagan ko ang sahod mo. Kahit yung pension ko, sa'yo ko na lang ibibigay. Huwag ka na lang lumayo. Malulungkot ang apo ko. Pagbabago ni Senyor Jose sa desisyon ni Ali na wala nang makakapigil pa rito sa pagpunta sa abroad. Bigla na lang nakaramdam ng pagkami si Ali at niyakap nito ang matanda habang tumutulo ang luha dahil mamimiss niya si Senyor Jose na niyakap din siya. Nagpapasalamat ang matanda sa lahat ng pagmamahal at serbisyo na pinapakita ni Ali sa kanila. Sabi nga nila, kapag mahal mo, hayaan mo siyang tuparin ang pangarap niya at huwag kang maging hadlang. Iyon ang ginawa ni Jonas. Nasa Michigan na si Ali ngayon na 1 buwan ng nurse. Kahit abala sa trabaho, may kontak pa rin ito kay Jonas na hindi pa rin sila naghihiwalay at naging matatag ang relasyon nilang dalawa. Miss mo na nobyo mo? Tanong ng kasama ni Ali na si Britney na isang Pinoy rin at close ang dalawa dahil sa nagkakaintindihan ng mga ito lalo na sa lengguwahe. Magsasama rin kayo. Gagawa ang kapalaran ng pagkakataon na hindi niya nahahayaan na magkahiwalay pa kayong dalawa. Paalala ni Britney na nginitian ni Ali. Hanggang sa umuwi na si Ali sa apartment na tinutuluyan nito na si Jonas mismo ang pumili para sa kanya. Ayaw pa ni Ali, pero pinipilit siya ni Jonas na sagot ang titirahan nito para matiyak ng nobyo na ligtas ito palagi sa inuuwiang apartment. Pagkapasok ni Ali sa loob ng apartment, nalungkot ito dahil sa alam niyang mag-isa lang siya na walang kasama sa tinutuluyan. Hanggang sa nakarinig ito ng doorbell. Naguguluhan man, pinuntahan pa rin ni Ali. At laking gulat nito na bumungad sa kanya ang boyfriend
na nakasuot ng gray na hoodie ngayon. Surprise! Masayang bulalas ni Jonas, sabay buklat ng dalawang braso nito na agad niyakap ni Ali na naiiyak dahil sobrang namiss na nito si Jonas. Paanong nandito ka? Nagtatakang tanong ni Ali nang nginitian ni Jonas. At si Jonas na ang nagpatuyo ng luha nito sa magkabilang pisngi. Ayaw ko nang mawalay sa'yo. Sobrang dilim ng buhay ko kapag wala ka. Alam ko na ayaw mo na sundan kita rito. Sorry. Hindi ko na matiis na makasama ka. Ayaw ko na lumayo ka pa sa akin, mahal. Nangingiyak na pahayag ni Jonas habang mahigpit na hinahawakan ang isang kamay ni Ali na natuwa ngayon at bago ang mga ito nagyakapan. Tadhana na nga ang gumawa ng paraan para magsama ang mga ito. Tuloy lang si Ali sa pagtrabaho nito na masaya na dahil kasama niya na ngayon si Jonas. Nalaman din ni Ali na may negosyo na pinapalago sa US si Jonas at napagpasyahan na ng dalawa na magkasama na ngayong mamumuhay. Hanggang sa may good news si Ali para kay Jonas. Buntis ka? Masayang bulalas ni Jonas na hindi ito makapaniwala sa ibinalita ni Ali na tumango-tango ngayon. 2 linggo pa lang sa Michigan si Jonas nang malaman nito na buntis si Ali at made from the Philippines. Ali, salamat. Sasabihin ko to kay Lolo. Nagagalak na paalam ni Jonas bago niyakap si Ali. Naging masaya naman si Senyor Jose sa balitang natanggap. Mabilis ang mga pangyayari. Napagpasyahan ng dalawa na umuwi at sa Pilipinas ang mga ito ikasal, kagaya ng gusto ni Jonas na present sa kasal nito ang lolo niya. Na mas masaya na silang dalawa ang nagkatuluyan. Wala na ring may nagawa si Eunice na umattend sa kasal ng dalawa. Ang mas exciting na inaabangan ng lahat, ang pagsilang ni Ali ng kambal na lalaki sa anak nila ni Jonas. Mukhang inubos na lahat mula sa'yo, apo ah. Pagbibiro ni Senyor Jose, na ngayon ay naaaliw, habang pinagmamasdan sila Ali at Jonas na isa-isang karga ang mga sanggol. Totoong kamukha lahat ni Jonas na ang gugwapong mga bata. Kahit magdamag, nagtutulungan pa rin ang mag-asawa sa pag-aalo sa mga sanggol na umiiyak dahil sa gutom. Ang saya ko habang iniisip na may anak na tayo. Salamat, mahal. Hindi ko akalain na titino ako ng ganito at isa ng ama at asawa sa'yo. Emosyonal na pahayag ni Jonas nang initian ni Ali ngayon. Ang sarili mo ang dapat mong pasalamatan dahil hindi mangyayari to kung hindi dahil sa'yo. Salamat din sa lahat. Pasalamat ni Ali na matamis nang initian si Jonas. Salamat din sa lahat, mahal. Mahal na mahal kita. Buong puso na sambit ni Jonas bago naging abala ang mga ito sa pagpapatahan sa sanggol na umiiyak na ngayon. Ang love story nilang nagsimula sa pagpapanggap hanggang sa sabay nilang natupad ang kanilang pangarap. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsuporta sa love story nila Jonas at Ali. Wakas.